Napakagatlabi na lamang si Angeline Almonte nang makita ang napakagwapong lalaki na papalapit sa kanya. Bitbit nito ang bag niyang kanina ay hinablot ng isang snatcher. Hindi niya nakita kanina ang pagmumukha nito nang bigla nitong hinabol ang snatcher. Nagliliwanag ang buong paligid niya nang mapalapit na ito sa kanya. Pakiramdam ni Angeline ay nasa isang telenovela siya na iniligtas ng isang Robin Padilla ng buhay niya. Shucks, napakagwapo ng savior ko at napakakisig. Gusto niya pa atang bilangin kung ilang abs ang meron nito, kaso ay nakakahiya na. Napakurap-kurap pa nga siya nang bigla nitong pinitik ang mga daliri sa harapan niya na ikinatuwid ng tayo ni Angie. Nakakahiya na kasi ang ginawa niyang pagkawala sa sarili ng ilang sandali. Tanga ka ba? Nakita mo nang napakarami ng tao sa lugar na ito eh. Tapos aangangan ka pang maglakad. Singal nito kay Angie na itinapon sa kanya ang bag niya. Napasingap na lamang ang dalaga dahil kung kanina ay tila nangangarap siya ng gising. Ngayon ay para siyang sinindihang panggatong na mag-iinit ang pakiramdam sa inis sa lalaking kaharap. Gwapo sana pero saksakan ng pagkasuplado. Hoy! Sinabi ko ba si snatcher na yon na hablutin niya ang bag ko at kasalanan ko pa? Sinabi ko ba sa iyong habulin mo? Hoy mister, salamat na lang sa pagkuha mo sa bag ko ha. Bulyaw ni Angie sa lalaki na ngayon ay nagkasalubong ang makakapal na kilay sa ginawa ni Angie. Gwapo sana kaso saksakan ng yabang. Inis na tura ni Angeline sa sarili na nagmamadaling umalis sa harapan ng lalaki. Susundan niya pa sana si Angie nang tinawag na siya ng family driver nila. Senyorito Seb, uwi na raw tayo sabi ni ma'am. Tukoy nito sa ina niyang si Madam Clarissa Feng. Isa siyang half Chinese at half Filipino na nakatira dito sa bayan ng Santander, isang malayong bayan ng siyudad ng Davao. Isang Chinese ang ama niya na may pag-aari ng ilang kumpanya dito sa Pilipinas. Naliw siya kanina habang pinapanood sa parke ang dalagang iyon na nagyoyoga sa park. Sinundan niya hanggang sa labas ng parke na sa malas-malasan ay nilapitan ng snatcher. Napapailing na lamang si Sebastian Feng nang makitang sumakay sa jeep ang dalaga. Hindi man lamang niya ito nakilala. Mali ata kasi ang approach niya rito. Dapat ay naging mahinahon siya at sana'y nakilala niya ito. Makikilala niya rin ang babae balang araw dahil sa kumpanya ito ng kanyang ama nagtatrabaho. Kinagabihan ay napapikit na lamang si Angeline nang maalala ang gwapong savior niya na saksakan ng sungit na binulyawan siya matapos isauli ang kanyang bag. Hay nako, matulog ka na nga Angie. Kailangan mo pang pumasok bukas ng maaga eh. Wika niya sa sarili nang maalalang malapit na palang mag-anniversary ang kumpanya nila at napakaraming gagawin. Dahil sa request daw ng bagong boss nila na anak raw ng CEO na si Mr. Feng. Kahit napasimangot na lamang si Angie matapos maglagay ng facial mask at nahiga upang makatulog ng maaga. Halos takbuhin na ni Angie ang pedestrian lane patawid ng kumpanya nila dahil sa malapit na siyang malate at kanina pa siya tinatawagan ng manager niya kung nasaan na raw siya. Idagdag pa ang sobrang traffic kahit mas lalong natagalan ng dalaga. Ngunit halos lumipad ang kaluluwa ni Angie nang kamuntikan na siyang masagasaan ng isang sasakyang napakagara nang nasa harap na siya ng kumpanya nila. Hoy, bulag ka ba? At hindi mo nakikitang may mga tao rito ha? Bulyaw ni Angie sa harapan ng sasakyan. Nanginginig ang katawan niya dahil may trauma pa naman siya sa sasakyan noong kabataan niya matapos siyang masagasaan. Lumabas mula roon ang isang napakatangkad na lalaki na may magarang kasuotan na tila isang executive na lalong ikinainis ni Angie. Tinanggal nito ang suot na shades at tumambad sa harapan ni Angie ang matiim na mga matang nakatitig sa kanya na nagsasalubong ang mga kilay. Ang kanyang savior pala na suplado noong nakaraang araw sa park ang muntikan ng bumangga sa kanya. Napanganga na lamang ang dalaga ng masiguradong ito nga ang savior niyang saksakan ng sungit. Close your mouth, Miss Almonte. Baka pasukan niyo ng langaw. Naitikom na lamang ni Angeline ang bibig at lalo lamang nadagdagan nito ang inis niya. Tinatambol sa kaba ang puso ni Angeline nang magtama ang mga mata nila.
Gulat na gulat siya nang nagsilapitan ng mga executive ng kumpanya nila sa lalaki at saka nagyukuan. Habang siya naman ay hinila ng manager niyang si Ma'am Karen, papasok ng kumpanya. Late ka na namang bruha ka at nakuha mo pang sigaw-sigawan ng boss natin? Kurot ni Karen sa tigiliran niya. Anong boss? Hindi na naituloy pa ni Angie ang sasabihin nang pumasok sa opisina nila ang napakatangkad na lalaking savior niyang masungit, kasama ang general manager ng kumpanya nilang si Sir Dennis Aguas, na noon ay napakaseryoso ang mukhang nakasunod sa napakagwapong savior ni Angie. Good morning everyone. Meet our new CEO, Mr. Sebastian Alguirrefeng. Pagpapakilala pa ni Sir Dennis sa napakakisig na lalaking ito, habang si Angie naman ay dahan-dahang napatras na nakayuko upang magtago sa likuran ni Miss Karen. Hey, you! Napatigil na lamang si Angie nang haplutin siya ng lalaki na CEO pala nila sa kumpanya. Lagot siya at ito na ata ang katapusan niya. Ayokong nakasuot ka ng ganyan dito sa loob ng opisina ha. Nanlaki ang mga mata ni Angie at napasilip sa sarili niya. She's wearing a miniskirt na pinaresan niya pa ng tank top na may blazer. Kit na paangat na lamang ang kilay ni Angeline sa tinura ng lalaki. Anong problema sa suot ko? Tanging nawika na lamang niya sa kanyang sarili na tumango na lamang sa harapan ng CEO nilang si Sebastian Alguirrefeng dahil sa pinagtitinginan na sila ng mga katrabaho nila. Oras na ng tanghalian nang tumayo si Angie sa upuan niya. Napakasakit na ng likod niya sa dinami-rami kasing ginagawa ng auditing office dahil sa pinapagawa ng CEO nilang bago. Akmang lalabas na sana siya para kumain nang lumapit sa kanya si Estela na sekretary ng CEO nila. Miss Almonte, pinapatawag ka ni Mr. Feng. Nag-aalangang napatitig kay Estela si Angie. Miss Estela, gutom na ako eh. Reklamo niya sa sekretarya ng boss niya. Puntahan mo muna yon. Nagkakasalubong na naman kasi ang kilay niya eh. Natatakot na wika ni Miss Estela sa terror na boss niya. Parang hinahalukay ang buong buhay nila sa opisina sa unang araw ng pagpasok ni Sebastian Feng sa opisina nila. Paano na lang kaya sa mga susunod na araw sa buhay nila kung ganito ito kasuplado at terror? Laylay ang balikat ni Angie na tinungo ang opisina ng boss nila. Panglimang pasok niya na ata rito sa opisina ng boss nila ngayong araw. Una ay hiningi nito ang financial report ng kumpanya within this month na pwede naman sanang iutos sa sekretarya niya. Pangalawa ay inutos nitong papasukin siya sa opisina nito at iniabot sa kanya ang slacks at polo. Para tuloy siyang tangang sumunod sa utos nitong magpalit ng damit dahil improper daw ang suot niya sa opisina. Pangatlo ay ang hinarap niya ito upang idetalye rito ang patungkol sa financial report ng kumpanya within this month. Pang-apat ay ang sinabihan siyang ipusod ang mahaba niyang buhok dahil pawis na siya sa suot na polo na pwede namang itawag sa intercom at iutos sa sekretary niya o kaya ay hayaan na lamang siyang mainitan dahil utos niya naman itong magsuot siya ng polo at slacks. Nagtatakang kumatok si Angie sa opisina ni Mr. Feng na nakasimangot. Ano na naman kaya ang kailangan ng kumag nito sa kanya sa ikalimang pagkakataon ngayon? Mr. Feng? Pinapatawag mo raw ako? Tanong niya sa CEO nila nang biglang kumulo ang tiyan niya sa harapan nito kahit napasapon na lamang siya sa kanyang tiyan. Nakakahiya. Bulalas ng utak niya na kaagad namang pinamulahan sa pisngi sa nangyari. I'm sorry. Wala sa sariling wika ni Angie nang maramdaman ang pagkalam ng sikmura niya. Hindi ka pa kumakain? Nakakunot ang tanong nito. Malamang, lagi mo na lamang kasi akong pinapatawag dito sa opisina mo. Sinarili niya na lamang iyon at hindi na lamang sumagot sa CEO niyang nakakunot ang noo palagi. Ang sarap nitong dalhan ng sangkatutak na plancha. Sit down at kumain ka dyan. Pagkatapos ay let's get down to the business. Seryosong saad nito na itinuro sa kanya ang nakahaing pagkain sa mesa na sa tansya niya ay kasya naman sa kanilang dalawa. Mr. Feng, sa labas na lamang po ako kakain. Magalang na wika ni Angie sa boss. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla itong tumayo sa upuan at iginiya siya sa lababo upang magugas ng kamay.
Ito pa mismo ang nagugas ng kanyang kamay at pinandilatan siya ng mga mata nitong singkit. Hindi nakahuma si Angie na napatitig sa mukha ng boss niya. My gosh, sobrang gwapo niya talaga. Wika pa ni Angeline sa sarili niya. You sit down and eat with me. Simula ngayon, dito ka na sa opisina ko kakain. Muling nagulat si Angie sa sinabi ng boss niya na ngayon ay seryosong kumuha ng pagkain at inilagay sa pinggan niya. Mr. Feng, ako na po. Agaw niya sa pinggan na hawak nito. Siya naman itong natigilan nang dumapo ang mga daliri niya sa balat ng boss niya na ngayon ay napatitig ng matiim sa mukha ni Angie. Kumain ka na and you can call me Seb kapag tayong dalawa lang. Diretsyong wika nito habang sumusubo ng pagkain. Bakit po? Nagtatakang tanong niya rito. Ngunit mas lalong nawala sa mundo si Angie sa isinagot ng binatang boss niya sa kanya. Gusto kita, Angie. Sa tiling natigilan si Angeline at napanganga sa sinabi nito. Mas lalo pa siyang nagulat nang sinubuan siya nito ng sugpo na pinagbalatan pa nito kaya hindi na nakapagsalita pa si Angie. Dahil may sasabihin pa sana siya rito, subalit lagi nitong sinusubuan ng bibig niya. Ramdam niya ang tensyon nilang dalawa ng boss niya habang kumakain sila. Hindi rin ito makatingin ng diretso sa kanya at pinamumulahan nito ng tenga na tila piningot. Ang cute! Nasisiyang wika ni Angeline sa sarili niya. Sa mga sumunod pang araw, ay lagi na lamang siyang nilalapitan ng boss niya. Ganoon lagi ang setup nila sa opisina, na lagi siya nitong pinapatawag tuwing tanghalian para magkasabay silang kumain. Ilang ulit na rin siyang nakasakay sa kotse ng boss niyang si Sebastian dahil hinahatid siya nito pa uwi. Isang araw, ay napansin niya na lamang na lumalayo na ang loob sa kanya ng mga kasama niya sa trabaho. Lagi na siyang hindi kasali sa mga usapan ng mga ito. Hanggang sa habang nagtitimpla siya ng kape, ay dinig na dinig niya ang usapan ng ilang mga kasama niya sa trabaho. Totoo? Nakita mo talaga? Wika ni Karen sa isang kasama nila sa auditing office. Yes, Miss Karen. Ang kapal na mukha ng babaeng niya na sumakay-sakay sa kotse ni Mr. Feng. Inaakit niya siguro ang boss natin. Palibasa, isa lamang yung mahirap na naghihikahos na makapagtapos sa pag-aaral. Wala siya sa kalingkingan mo, Miss Karen. Nagiinit ang pisngi ni Angie dahil sa narinig na sinabi ng mga ito patungkol sa kanya. Ang nanay ni Angeline ay isang fish vendor, habang ang ama naman niya ay isang bangkero sa Lawis. Marites pa ni Sheila na kaklase niya dati. Nagpapalakas ito kay Miss Karen para sa promotion. Ang kapal din talaga ng mukha ng gold digger na yan. Baka akala niya ay matatanggap siya ng pamilya Feng kung sakali. Tawanan ng mga ito. Napakagatlabi na lamang si Angie na aalis na sana nang madatnan siya ng mga ito. Pero hindi niya talaga napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha sa mata. Nagulat na lamang siya nang mabangga sa isang matigas na dibdib, kung kahit napaangat na lamang ang mukha niya at nakita niya si Sebastian na hindi maipinta ang mukha. Sinasahuran ko ba kayo para pakialaman ang personal kong buhay? Bulyaw ni Sebastian sa mga nag-uumpukang mga trabador niya. Gulat na gulat ang mga ito nang makita si Mr. Feng. Lalo na nang hawakan nito ang mga kamay ni Angie. Mr. Feng, Sev, totoo naman ang pinag-uusapan namin eh. Sagot ni Karen, na ipinagtaka ng lahat ng tawagin ng boss nila sa first name nito. Ikaw bang may pasimuno ng lahat ng ito ha, Karen? Seb, kapag hindi tumigil ang babaeng yan sa kaibangan niya, ay susumbong ko siya kay Tita Clarice. Tukoy ni Karen sa ina ni Sebastian Feng, na walang iba kung hindi si Madam Clarice Aguirre Feng. Walang ginagawang masama si Angie dahil ako ang may gusto sa kanya. Hindi totoong pineperahan ako ni Angie dahil ako ang nanliligaw kay Angie. Hindi gold digger si Angie. As you said na babae ka. Kung gusto niyong hindi mapaalis dito sa kumpanya, ay tigil-tigilan niyo si Angeline. Mariing wika ni Sebastian Feng na hawak pa rin ang mga kamay ni Angie. Sebastian, hiyaw ni Karen na akmang aalis na si Seb dala si Angie sa mga bisig niya. Sebastian, we are meant to be married. Alam mong pinagkasundo tayo ng mga magulang natin. At ikaw mismo, narinig mong tinanggihan ko na yun, Karen.
Hindi ako makakapayag na maikasal sa isang babaeng pinagkasundo lamang sa akin ng pamilya namin. Hindi rin kita gusto dahil may iba akong gusto at si Angie yon. Pagkasabi nun ni Sebastian, ay giniya niya si Angeline papasok sa opisina niya. Mr. Feng, mali ito. Wika ni Angeline. Walang mali rito, Angeline. Dahil gusto kita at seryoso ako sa'yo. Gusto kita. No. Mahal kita, Angeline. Nagulat na lamang si Angeline sa sinabi ng boss niya. Matahimik ang mundo noon ni Angeline bago dumating sa buhay niya si Sebastian. Ngayon ay pati sa trabaho niya ay nagkakagulo na rin. Hindi lang utak niya ang nagulo, kung hindi ang lahat na. Nahihiya na siyang lumabas ng opisina ni Sebastian dahil sigurado siyang magiging kumpulan na naman siya ng mga chismis ng mga kasamang marites. Hindi tayo bagay, Seb. Kaya kalimutan mo na ang nararamdaman mo para sa akin. Seryosong sagot ni Angie sa binata. Bakit, Angie? Wala ka bang gusto sa akin, ha? Hindi mo ba ako mahal? Pagsusumamo ni Sebastian sa dalaga. Hindi kita mahal, Sebastian, at wala akong nararamdaman para sa'yo. Mariing sagot ni Angie bago tuluyang lumabas ng opisina ni Sebastian. Nanikip ang dibdib niya matapos niyang sabihin iyon sa binata. Yes, she even lied to herself. Dahil sa totoo lang, ay nagsisimula ng umusbong ang damdamin niya para sa binatang boss niya. Sino ba naman kasi ang hindi mahuhulog dito dahil sa sobrang kagupuan nito? Idagdag pa ang sobrang yaman nito. Kaya talaga namang hindi siya nararapat para kay Sebastian. Hey, mag-usap tayo, Angie. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Miss Karen at kinaladkad siya papuntang labi ng kumpanya nila kung saan silang dalawa lamang ang naroon. Anong pag-uusapan natin? Kung tungkol ito kay Mr. Feng, huwag kang mag-alala dahil hindi ko siya gusto. Wala akong damdamin para sa kanya at alam ko kung saan ako lulugar, Miss Karen. Diretsa ang wika ni Angie sa babae. Naniningkit ang mga mata ni Karen sa sinabi niya at tinawakan siya sa balikat. Mabuti kung ganon dahil sasabihin ko sa'yo, hindi mo kilala ang pamilya Feng, lalo na si Tito Ting. Kaya kung ako sa'yo, ay umalis ka na lamang rito ng tahimik nang hindi maging magulo ang buhay mo. Kanina pa wala sa sarili si Angeline na naglalakad pa uwi sa bahay nila. Ang layo pa pala ng lilakad niya dahil sa magulong-magulo ang isip niya. Nagtatalo ang kalooban niya at ang kanyang isip sa ngayon. Pwede naman siyang umalis sa kumpanya nila. Kaso nga lang ay nasasayangan siya sa laki ng sahod niya roon bilang isang finance specialist. Napabuga na lamang ng hangin ng dalaga at nahihirapan talaga siya sa sitwasyon niya ngayon. Pero mas pipiliin niya ang tahimik na buhay. Kung kahit napagpasya niyang umalis na lamang sa trabaho at maghahanap na lamang ng ibang trabaho. Kinabukasan ay maagang nagsimula si Angeline sa paghahanap ng bagong trabaho. Nagpadala na lamang siya ng resignation letter sa kumpanya ni Sebastian dahil ayaw niya na itong makita pa. Baka mamaya ay magbago pa ang isipan niya kapag makita niya ang gwapong mukha ni Sebastian. Natigilan ng dalaga nang tumigil sa harapan niya ang isang itim na motorsiklo habang nag-aabang siya ng masasakyan. Kumabog ang puso niya nang makita ang isang pamilyar na bulto ng matangkad at makisig na pangangatawan ni Sebastian Feng. Mr. Feng, hindi ko tatanggapin ang resignation letter mo. Asik nito na ikinagulat ni Angie. Breach of contract ang ginawa mo, Miss Almonte. Hindi ba ayaw mo sa akin? Hindi ba hindi mo ako gusto? Bakit ka magre-resign, ha? Napakagatlabi na lamang si Angie nang bigla siya nitong hinabit sa bewang. Hindi mo ako gusto, hindi ba? Pwes, kung totoo yan, panindigan mo. Ipagpatuloy mo ang trabaho mo sa kumpanya ko. Mr. Feng, umiiwas lamang ako sa gulo. Ayokong gawing pulutan ng usap-usapan sa opisina. Nag-aalangang tumugon si Mr. Feng, na ngayon ay mas lalong inilapit ang mukha sa dalaga. Maging usap-usapan o iniiwasan mo ako dahil may gusto ka rin sa akin. Dahil may nararamdaman ka rin para sa akin. Dahil kagaya ng nararamdaman ko para sa'yo, ay mahal mo rin ako, kaya ka magre-resign. Napayuko si Angeline upang itago ang mga namumulang mata. Umambon na ang luwa sa mga mata niya dahil sa tama ang mga sinasabi ni Sebastian.
Umiiwas siya dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at sasabihin niya na ring mahal niya ito. Ang layo ng agwat nila ni Seb sa buhay, kung kahit natatakot siya sa patutunguhan ng pag-ibig niya kay Sebastian Feng. Sigurado rin naman siyang hindi siya matatanggap ng mga magulang nito, lalo na at may itinakda na ritong babae na gusto ng pamilya Feng. Ito ay walang iba kung hindi si Karen. Hindi kita gusto at hindi kita mahal, Sebastian Feng, kaya't lubayan mo na ako. Bagya pang gumagaralgal ang boses ng dalaga na matapang na hinarap ang mga titig ni Seb. Ngunit nagulat na lamang siya nang isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian habang nakatitig kay Angie. Mahal mo rin ako, Angie. Alam ko yon. Mahigpit na niyakap siya ni Sebastian at hinalikan sa punong tenga. Ramdam niya ang mainit na kuryenteng dumadaloy sa katawan niya mula sa mainit nitong hininga na nasa tenga niya. Alam kong mahal mo ako. Pinipigilan mo lang ang sarili mong ilabas ang damdamin mo para sa akin dahil natatakot ka. Ipaglaban mo naman ako, Angie. Alam kong hindi ito madali pero mahal na talaga kita, Angie. Mahal na mahal kita. Bulong pa nito sa punong tenga niya. Hilam na sa luha ang mga mata ni Angie. Gusto niyang umiwas sa tumakas, pero ang puso niya ay sumisigaw ng pagmamahal para kay Sebastian. Natigilan ang binata nang maramdaman ang mga luha ni Angie sa dibdib niya, kaya't sinipat ni Seb ang maliit na pisngi ni Angie, na ngayon ay hilam na sa mga luha. Bakit? Gusto kitang iwasan, pero mahal din kita, Seb. Oo, takot akong mahalin ka dahil sa agwat ng buhay nating dalawa. Oo, iniwasan kita dahil yun ang dapat, Sebastian. Napapikit na lamang si Angie dahil nakakahiya sa lalaki na umiiyak talaga siya sa harapan nito. Mali yan, Angeline, dahil kung mahal mo talaga ako, ipaglalaban mo ko. Hindi ka papayag na papunta ako sa iba dahil mahal mo ko. Dahil masasaktan ka kapag nangyari yan, Angie. Litong-lito ang isip ni Angeline ng mga oras na yon, kung ano ang pipiliin niya. Ang kaligayahan at ang nararamdaman para kay Sebastian o ang katahimikan ng buhay niya. Let's go! Umangkas ka sa motorsiklo ko. Wika nito na isinuot sa kanya ang hawak na helmet at iginiya siya papalapit sa motorsiklo. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya sa binata na noon ay hawak-hawak ang isang kamay niya upang tulungan siyang umangkas sa likuran nito. Kumapit ka sa bewang ko at baka mamaya ay huling araw mo na itong mayakap ako. Nakangiting wika nito, sabay paandar ng motorsiklo papalayo sa lugar na iyon. Malayo-layo na rin ang narating nila at sa totoo lang, napakasaya ng araw na ito para kay Angie. Ang makasama sa Sebastian ng silang dalawa lamang at niyayakap niya ito ay suntok yun sa buwan. Umaapaw ang kaligayahan sa puso ni Angeline ng mga oras na yon habang kasama sa Sebastian. Sa isang medyo liblib na lugar na malayo sa bayan, ay papasok na sila sa isang private resort na sa pagmamay-ari pala ni Sebastian sila tumigil. Maingat pang tinanggal ni Seb ang suot niyang helmet pagdating doon at iginiya siya papasok ng resort. Anong gagawin natin dito? Takang tanong niya kay Seb na ngayon ay seryosong nakatanaw sa dagat. Wala naman. Gusto lamang kitang makasama. Alis ako bukas papuntang China at hindi na ako babalik pa rito. Natigilan si Angie sa sinabi ng binata sa kanya. Tila isa itong bomba na sumabog sa pandinig niya. Kapag nakabalik ako sa China, ay papakasal ako ni Daddy Feng Ting sa babaeng itinakda nila para sa akin sa China. Ito ay walang iba kung hindi si Karen. Pero kung hindi ako uwi roon at sasabihin kong may mahal na akong iba, ay wala silang magagawa kung hindi ang pakawalan ako. Lumipad sa China si Karen kanina. Bukas naman ang flight ko. Hinahanap kita kanina sa office at nashock na lamang ako nang makita ko ang resignation letter mo. Malungkot na saad ni Seb sa kanya. Kaya pala sinabi nito kanina na ito na yung huling araw na mayayakap niya ito. Pero hindi ba sinabi mo na kay Karen na tinanggihan mo na yung kasunduan na iyon at hindi ka mapipilit kung ayaw mo? Eh bakit ka pa magpapakasal kay Miss Karen? Kung ayaw mo naman pala. Pagkarason pa niya na nakayuko at hindi makatingin ng diretso kay Seb. Para ano naman natatanggihan ko yung kasal?
Sa pamilya namin, we need to get married at the age of 25. Tatanggapin ko na lamang yung kasal namin ni Karen. Total naman ay hindi naman ako mahalaga para sa'yo. Hindi mo naman ako mahal, kaya wala rin namang kwenta ang pagsuway ko sa kagustuhan ng mga magulang ko. Kasunod doon ay ang malalim na buntong hininga ang kumuwala sa binata. Napalunok na lamang si Angeline sa narinig at nagtaas ng tingin kay Seb na malamlamang mga mata. Mga matang may nakaambang mga luha na anumang oras ay papatak na. Seb, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pumiyok pa ang boses ng dalaga. Nagiinit ang pisngi niyang hindi makatingin ng diretso kay Sebastian. Pero alam kong hindi ako matatanggap ng pamilya mo. Hindi nila ako kayang tanggapin, Seb. Mahihirapan ka lang at masasaktan. Pareho nating masasaktan ng isa't isa sa damdaming ito. Gumagaral-gal ang boses ni Angeline nang sabihin ng mga salitang iyon kay Sebastian. Wala akong pakialam sa kanila kung hindi ka nila tatanggapin, Angie. Nakahanda akong iwan ang karangyaan para sa'yo. Para makasama lamang kita sa habang buhay. Ikaw ang makakasama ko at hindi sila, kaya wala silang pakialam sa desisyon ko, lalo na kung puso ko na ang pinag-uusapan. Ginagap ni Sebastian ang nanlalamig niyang mga kamay at dinala sa mga labi. Mahal kita, Angie. Mahal na mahal. Alisin mo ang pangamba at takot sa puso mo. Narito ako, Angie. Matapang natin harapin ang lahat ng ito ng magkasama. Bago pa man nakakilos si Angeline, ay tumapo na sa labi niya ang malalambot na mga labi ni Sebastian na nakapikit niyang tinugon na may luha sa mga mata. Magkahalong saya, pangamba, at pag-asa ang bumabalot sa puso ni Angie nang dahil sa nangyari sa araw na ito. Pinaramdam sa kanya ni Sebastian ang pagmamahal na buong-buo at walang pakundangan. Sobrang saya ng dalawang pusong nagmamahala nila Sebastian at Angeline. Simula ngayon, ay lalaban na si Angie. Harapin niya ang bawat mapangkutyang tingin ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ang mahalaga ay hindi siya humingi kay Sebastian ng kahit na isang kusing. Good morning. Nagulat na lamang si Angeline. Nang pagbaba niya ng kwarto, ay nasa maliit nilang pamamahay si Sebastian na napakalawak ang ngiti sa mga labi. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya na nagmamadaling bumaba. Sinalubong kaagad siya ni Sebastian ng halik sa labi na ikinagulat naman niya dahil baka makita siya ng nanay Rosalia niya. Tiyak na makakatikim siya ng bulyaw rito. Makikita tayo ni nanay. Pinandilatan niya ang kasintahan niya na nakangiti pa rin ginagap ang mga kamay niya. Ay mabuti naman at bumaba ka na ring babae ka. Napaiktad na lamang si Angeline nang marinig ang boses ng nanay niya na lumabas sa kusina na may bitbit na tasa ng kape. Seb, magkape ka muna. Alok nito kay Seb ng bitbit nitong kape. Nakaagad namang tinanggap ng binata. Salamat po, Nay Rosalia. Napamulagat na lamang ng mga mata si Angie nang malamang magkakilala na ang nanay niya at pati na rin ang kanyang boyfriend. Kaagad na dumapo ang mga kamay ng nanay Rosalia niya at kinurot ang tagiliran ni Angeline. Ikaw hindi mo man lamang ipinakilala sa akin ang boyfriend mo kung hindi ko yan nakita noong nakaraang linggo na inihatid sundo ka lagi at hindi ko pa malalaman na may boyfriend ka na. Mabuti na lamang at kaagad na umamin sa akin si Seb noong nakaraang linggo na girlfriend ka niya. Nanlaki ang mga mata ni Angeline sa sinabi ng nanay niya. Kahapon lang naman sila nagkaayos na Seb pero sinabi na pala nito sa nanay niya last week pa na sila ng dalawa. Palihim niyang tinurot si Seb, subalit hinuli lamang nito ang mga kamay niya at dinala sa mga labi upang dampian ng banayad na halik. Inisahan mo ako Nakataas kilay niyang wika sa binata na hindi makapaniwalang inunahan siya nitong ipakilala sa nanay niya. Nay, alis na po kami. Papasok na po kami sa trabaho. Paalam niya sa ina. Nakaagad naman siyang pinandilatan na ibig sabihin noon ay mag-iingat siya kay Seb. Silang dalawa na lamang ng nanay niya sa bahay nila sa ganitong oras dahil ang tatay Ignacio niya ay maagang namamangka sa daungan upang maghanap buhay sa Lawis. Simple at payak lamang ang buhay nilang pamilya at siya lamang ang nag-iisang anak ng mga ito kaya masasabing
hindi naman sila gaanong nahihirapan sa buhay. Sabay silang pumasok ni Seb sa opisina. Kitang-kita niya ang inggit na rumihistro sa mga mata ng mga katrabaho niya hanggang sa dumating sila sa loob. Sabay tayo mamayang kumain sa tanghalian, okay? Masuyong wika nito nang nasa loob na sila ng elevator. Tumango na lamang si Angie, sabay kapit sa braso ni Seb, nang bigla siya nitong hapitin papalapit sa katawan nito. I love you, Angie. Bulong nito sa kanya. Kaya napangiti na lamang si Angeline na nakatitig rito. I love you too, Seb. Napahilig pa siya sa balikat ng binata dahil sila lang namang dalawa ang nakasakay sa VIP elevator na ginagamit ni Sebastian. Magaan lamang ang buhay ni Angie sa mga lumipas na araw na kasama niya ang binata. Pagkatapos ng trabaho, ay sabay sila ni Seb na gumagala kahit saan nila balak na magpunta. Mabait sa kanya ang binata at alagang-alaga siya nito. Natila prinsesa sa buhay niya hanggang sa naibigay niya na sa binata ang katawan niya. Wala naman siyang pinagsisihan dahil sa mahal na mahal siya ni Seb. Lumipas ang ilang linggo sa buhay nilang dalawa na masaya hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang siya nang makita si Miss Karen sa opisina ni Seb. Seb, hindi matatanggap ni Tito si Angie. Alam mo yan. Bulyaw ni Miss Karen kay Seb. Parang kandilang itinulos sa kinatatayuan si Angie sa narinig at napasapo na lamang sa dibdib dahil pakiramdam niya ay naninikip ang hininga niya. Ito na nga ba ang kinakatakutan niyang mangyari? Wala akong pakialam, Karen. Nakahanda akong itakwil ang pagkatao ko. Mabuhay sa kahirapan kung hindi man nila kami matanggap. Sagot naman ni Seb kay Karen na ito ay napapailing pa. Sa susunod na araw ay uuwi na sina Tito at Tita at kailangan mo silang harapin, lalo na ang ama mo. Nagalit na galit sa ginawa mong pamamahiya sa pamilya namin dahil hindi ka sumipot sa araw ng engagement natin. Bulyaw ni Karen. How many times did I told you na hindi ako magpapakasal sa'yo? Lalo na ngayon at kami na ni Angie. Hindi kita gusto, Karen. Magpapakasal lamang ako sa babaeng mahal ko. At si Angeline yon at hindi ikaw. Nagmamadaling umalis si Angie sa opisina ni Seb at pinahid ang mga luhang pumapatak sa mga mata na nagmamadaling umakyat sa itaas. Pupunta siya sa rooftop para itago ang pag-iyak niya. Angie, napasingap na lamang siya nang biglang pumulupot ang isang matitipunong braso sa katawan niya. Si Sebastian na nakikita pala siyang nakasilip sa opisina kanina at narinig ang pinag-uusapan nila ni Karen. Seb, natatakot ako sa mga magulang mo. Paano kung ayaw nila akong tanggapin? Paano kung gusto nilang mawala ako sa buhay mo? Seb, mahal kita. Hinarap ni Angeline ang kasintahan na ngayon ay hawak ang maliit niyang pisngi at itinaas. Ipaglalaban natin ang pag-ibig natin sa isa't isa, Angie. Bulong ni Seb, sabay siil ng mapupusok na mga halik sa labi sa malalambot na labi ni Angie. I love you, Angie. I love you too, Seb. Bulong nila sa isa't isa, na kapwa naghahabol ng hininga. Hinila siya ni Sebastian papasok ng opisina niya at doon sinimulan itong hubari ng mga damit nila at nagpaubaya sa init ng katawan. Lumipas ang araw. Kinakabahan si Angeline nang pababa na siya sa sasakyan ni Seb. Harapin kasi nila ngayon ang mga magulang ni Sebastian. Nararamdaman niya ang paggagap ni Seb sa mga kamay ni Angie, kaya huminga ng malalim ang dalaga at ngumiti sa kasintahan niya. Nandito lang ako, Angie, para sa'yo, kaya huwag kang matatakot. Ipaglalaban natin ang relasyon natin, okay? Wika ni Sebastian sa dalaga. Matalim ang mga mata ng ama ni Seb na nakatitig sa kanila habang nakangiti naman ang ina nitong maganda pa rin kahit may edad na. Napayuko si Angeline nang iginiya siya ni Sebastian na maupo sa upuan. Magandang araw po. Hindi na ituloy ni Angeline ang pagpapakilala niya sa sarili nang bumulyaw ang ama ni Sebastian. So, is this the woman that you said you love? You disobeyed your parents because of this woman. And what did you say, Sebastian? Are you willing to throw away your birthright because of this woman? Galit na wika ni Mr. Feng Ting, ang founder ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Angeline at ang ama ng lalaking minamahal niya. Dad, makinig ka muna. Sa akin ka makinig dahil ama mo ko.
This woman is a good for nothing. Isa lamang fish vendor ang ina niya. Ang ama niya naman ay isang bangkero. So ano ang mapapala mo sa kanya ha? Mukhang pera ang babaeng yan. Hiyaw ni Mr. Feng. Bumangon ng hindi may paliwanag na damdamin kay Angeline. Kung siya lamang ang iinsultuhin ito, ay ayos lamang sa kanya. Pero kapag ang mga magulang na niya ang pinagsalitaan ng masasama, ay nagigising talaga ang damdamin ni Angeline na gustong ipaglaban ng mga magulang. Sir, naghahanap buhay po ng maayos ang mga magulang ko at nagsisikap sa buhay. Pinalaki nila ako ng maayos at may dignidad nang hindi umaasa sa pera ng iba para lamang mabuhay. Sir, pasensya na kung minahal ko ang anak mo. Pasensya na kung mahirap lamang kami. Pero hindi ako mukhang pera, sir. Mahal ko si Seb at hindi pera ang habol ko sa kanya. Umiiyak na wika ni Angie na ngayon ay hinawakan ni Mrs. Feng ang mga kamay at ito ay kinalma. Dad, you have no right para pang himasukan ang pribado kong buhay. Mahal na mahal ko si Angeline. Kahit patawarin mo ako, Dad. Pero susuwayin kita sa pagkakataong ito. I am your good son at sinusunod ko ang lahat ng gusto mo. Pati ang kursong gusto ko, kagustuhan mo ang nasunod. But not this time, Daddy. Motoridad na wika ni Sebastian sa ama. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan sa pamilya natin, Sebastian. Kaya mas mabuting itakwil na lamang kita bilang anak ko. Tumayo si Mr. Feng at nagmarcha papalabas ng restaurant. Naiwan sila doon na hindi nakahuma habang si Angeline naman ay iyak ng iyak pa rin. Susundan ko lang si Daddy, Ma'am at Angie. Nagmamadaling sinundan ni Sebastian ang kanyang ama habang si Angeline naman ay ikinalma ang sarili sa harapan ng ginang na ina nitong si Seb. Pasensya ka na, iha ha? Pero ganyan talaga ang asawa ko at hindi kanya matatanggap sa pamilya namin. May babae nang itinakda para kay Sebastian. Si Karen yon. Kaya kung ako ikaw, ay umalis ka na lamang sa buhay ni Seb. Natigilan si Angeline sa pagpupunas ng mga luha niya at napatitig sa ginang na kung kanina ay magaan at maamo ang mukha, ngayon ay nagkasalubong na ang kilay at matiim na nakatitig kay Angie. Tell me, magkano ang kailangan mo para layuan si Seb? Hindi nakapagsalita si Angeline nang makitang kumuha ng tseke ang ginang sa loob ng bag nito. Sabihin mo na, 1 milyon? 2 milyon? 3 o 4? O gusto mo 5 milyon? Alam kong isang kahit at isang tuka lamang ang pamilya mo, Angeline. We already check your background. Pinagpapawisan ng malagkit si Angeline at naigpit na napahawak sa kanyang bag dahil sa narinig na sinabi nito. Naikuyom na lamang ni Angeline ang kanyang kamao. Malaking tulong na sa pamilya mo yung 5 milyon, iha. Sumulat ito ng 5 milyon sa tseke at iniabot sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Angeline at napakurap na tumitig sa ginang. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko rin lalayon si Seb dahil mahal ko siya. Hindi niyo kami pwedeng paghiwalayin. Matigas na wika ni Angeline sa ginang. Pwes, pagsisisihan mo ito. Mariing wika ng babae. Angie, makinig ka. Magkakapera ka dahil sa malaking perang ibibigay ko sa'yo. Makakahanap ka pa ng ibang lalaki sa buhay mo at magiging masaya ka pa. Pero mahal ko po si Seb at wala na akong ibang lalaking mamahalin pa maliban na lamang sa kanya. Malungkot na wika ni Angie na may halong pagmamakaawa sa ginang na tumayo sa kinuupuan. Pagsisisihan mo ito dahil wala ng pera si Seb. Itatakwil siya ng ama niya at mawawala na sa kanya ang lahat. Nanghihinang napaupo na lamang si Angeline sa upuan matapos iwanan ng ina ni Seb. Hindi na malayan ni Angeline na tumulo na pala ang luha sa mga mata niya. Nagmamadali siyang lumabas ng restaurant at hinanap si Seb. Nakita niya ang binata at laylay ang balikat na umiiyak sa gilid ng kalye. Seb, I'm sorry. Niyakap niya ang binata at mula sa likuran nito, nararamdaman niya na umiiyak ito. Seb, pwede mo naman akong iwan. Pwede mong piliin ang mga magulang mo at ang karangyaan. Maiintindihan kong iiwan mo ako. Siyempre mga magulang mo sila, Seb. Malungkot na lumingon sa kanya ang binata at niyakap siya ng mahigpit. Hindi kita ipagpapalit sa kahit anong kayamanan sa mundo, Angie. Si Dad, akala niya lahat ay mabibili niya ng pera
Akala niya lahat ay pwede niyang pagalawin dahil may pera siya. Pera ang mahalaga sa kanya. Hindi ko kailanman nararamdaman na anak niya ako, kung hindi isa lamang akong trophy na dinidisplay sa pedestal niya. Malungkot na nakangiting wika nito na may luha sa mga mata habang maigpit na niyayakap si Angeline. Ikaw, Angie, minahal mo ko. Tatanggapin mo ba ako kahit ako na ang pinakamahirap na lalaki sa buong mundo? Kahit hindi na ako mayaman, kapag wala na sa akin ang lahat, kumpanya, kotse, at pati na rin pera, kahit hindi na ako CEO. Hindi kita ipagpapalit sa kahit anong kayamanan sa mundo, Seb, dahil ikaw ang kayamanan ko. Ang pag-ibig mo sa aking wagas, ang tanging kayamanan na meron ako, Sebastian. Ikaw ang nag-iisang CEO ng buhay ko. Kahit nasa tabi lamang sila ng daan, ay siniil ng halik ni Seb si Angie na tinugunan naman ng dalaga. Wala silang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanila. Ang mahalaga sa ngayon ay ang pagmamahala nilang dalawa. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Seb nang pag-uwi niya sa kondo niya ay hindi na siya pinapapasok ng guard. Pati kotse niya ay kinuha na rin ng daddy niya. Nakaprease na rin ang lahat ng bank cards niya. Mabuti na lamang at may ilang libo pa ang natira sa wallet niya. Sigurado siyang bukas rin ay hindi na siya makakapasok pa sa kumpanya ng kanyang ama at pati sa ibang kumpanya. Posibleng pati pa si Angie ay dinamay pa ng mga ito. Kilalang kilala niya ang kanyang ama. Malalim na ang gabi. Nasa labas lamang siya sa bahay ni na Angeline kasi nahihiya siyang kumatok dahil halos maghahating gabi na. At tulog na ata ang lahat ng tao sa loob, kaya't minabuti na lamang ni Seb na mahiga sa papag sa labas ng bahay ng kasintahan. Seb, nagulat si Mang Ignacio nang makita sa labas ng bahay si Sebastian na nakahiga sa may papag. Nakabaluktot pa ang mahaba nitong paa sa papag na kawayan. Tay, pupungas-pungas na bumangon si Seb, sabay kusot sa mga mata. Nakatulog pala siya talaga sa papag sa labas ng bahay ni na Angeline. Pumasok ka dito sa loob. Alam na namin ang nangyari. Sinabi na sa amin ni Angie. Ano, pinaalis ka na rin ba ng mga magulang mo sa tinitiran mo? Tumito ka na muna sa amin. May bakanting kwarto sa katabing kwarto ni Angie. Halika, nang makapagpahinga ka na ng maayos. 2:00 pa lamang ng madaling araw, Seb. Ginugol ni Seb ang ilang oras at panahon sa paghahanap ng trabaho. Subalit walang nahanap si Seb dahil binalaan na ata ng makapangyarihan niyang ama ang lahat ng naroong kumpanya na hindi siya tanggapin o kahit na isa sa kanila ni Angeline. Seb, tumigil ka na sa paghahanap ng trabaho. Maghahanap na lang tayo ng ibang pwede nating pagkakitaan ng pera. Mapait na napangiti na lamang si Seb at hindi napigilan ng malungkot. Pasensya na po kayo sa akin, Nay at Tay. Kung hindi dahil sa akin, ay hindi ito mangyayari kay Angie. Makinig ka, Seb. Kailanman ay hindi naging mali ang umibig. Siguro iba lang talaga ang tingin ng ama mo sa mundo. Napabugan ng hangin si Sebastian matapos marinig ang sinabi ng Tatay Ignacio. Tama ito. Kakaiba ang pananaw ng kanyang ama kaysa sa pangkaraniwang mga tao. Kapangyarihan at pera ang mahalaga rito. Kaya nakapagdesisyon na lamang si Seb na magtayo sila ng negosyo. Napili nilang dalawa ni Angie ang negosyo na hindi kailangan ng malaking halaga para makapagsimula. Ito ay ang negosyo sa basura. Sigurado ka ba, Seb? Kakayanin mo ba ito? Hindi ka pa naman sanay sa ganito. Ako lumaki akong batang kalye at sumasama ako sa mga katropa ko sa pamamasura. Nag-aalalang wika ni Angie sa binata. Kakayanin ko, Angie. Ipapakita ko kina Daddy at Mommy na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa at kaya kong mabuhay nang hindi umaasa sa kanilang pera. Kitang-kita ni Angeline ang determinasyon sa mga mata ni Sebastian. Kung kaya naman, nakahanda na rin siya na palagi para suportahan ang kasintahan sa lahat ng oras. Natuto si Sebastian sa simpleng buhay, katuwang itong si Angeline. Natuto siyang harapin ang bawat dagok at pakikibaka sa pang-araw-araw na buhay sa piling ng babaeng mahal niya. Hanggang sa isang araw ay hindi nila inaasahan ang pagdating ng mag-asawang Feng sa tahanan ni Mang Ignacio at Aling Rosalia na mga magulang ni Angeline. Puno ng pangungutya ang mga mata ni Mr. Feng
na inilibot ang paningin sa labas ng tahanan ni Angeline. "Sir, Madam, ano pong may paglilingkod ko sa inyo?" Magalang na saad ni Aling Rosalia sa mga panauhin nila na hindi man lamang tumuloy sa bahay nila. Kilala ng mag-asawa ang dalawa dahil kamukhang kamukha ng lalaki si Sebastian. "Bibigyan ko kayo ng malaking halaga na sapat para mabuhay kayo ng marangya. Basta't gawin niyo lamang ang lahat para iwanan ni Angeline ang anak namin." Dire-diretsong wika ni Madam Clarice Feng. "Anong akala mo sa amin ha?" Hiyaw ng Nanay Rosalia. "Hindi ba't pera lang naman ang habol niyo sa anak ko? Pues bibigyan ko kayo ng malaking pera." Mariing saad naman ni Mr. Feng. Nanggagaliitin na sa galit si Nanay Rosalia, subalit nagulat siya nang tumayo ang asawa niyang si Ignacio. "Magkano ang ibibigay niyo?" "Ignacio!" Halos hindi makapaniwala si Nanay Rosalia sa ginawa ng asawang si Ignacio. 5 milyon, kaya niyo? Napataas kilay si Madam Clarissa habang sumilay ang matagumpay na mga ngiti sa labi ni Mr. Feng na kaagad namang kumuha ng tseke sa bag. "Nilagyan ko to ng 5 milyong halaga at pinirmahan ko na." Pagkatapos ay nakangiting iniabot kay Tatay Ignacio na ikinaigting ng mga panga nito. Naroon na ang pangalan niya kaya talaga namang pinagpaplanuhan na ito ng mga magulang ni Sebastian. "Now, gagawin mo ang sinabi namin. Ilayo niyo ang anak niyo si Angeline sa anak namin." Mautoridad na wika ni Mr. Feng na ikinapunit naman ang mga ngiti ni Tatay Ignacio at pinunit sa harap ng mayamang si Mr. Feng ang tseke. "Hindi mo mabibili ng pera ang mga kagaya namin. Kung ay nakakala mong lahat ay kaya mong paikutin sa mga palad mo, pues nagkakamali ka. Huwag kami at hindi kami. Lahat ay nabibili mo ng punyetang pera mo. Pero hindi ang prinsipyo ng mga kagaya namin." Naniningkit ang mga mata ni Mr. Feng sa ginawa ni Tatay Ignacio at itinaas ang hawak nitong sungkod upang hambalusin si Tatay Ignacio. Subalit inagaw ito ng kararating lamang na si Angeline at itinapon ang sungkod doon sa nakatambak na mga bote, plastic at bakal na pinamili nila Sebastian. "Sa susunod na tumungtong pa ulit kayo dito sa pamamahay namin at insultuhin ulit ang mga magulang ko, ay kayo na ang itatapon ko kasama ang mga basurang yan. Dahil dyan kayo nararapat." Nanggagaliiti sa galit na wika ni Angeline sa mag-asawa. "Mali ka, Angie. Hindi sila sa mga basurang yan nararapat na itapon dahil sa sama ng pag-uugali nila. Kung hindi sa mga basurang nabubulok." Lalong naningkit sa galit si Mr. Feng nang marinig mula sa likuran niya ang baritonong boses na hindi siya maaaring magkamali. Ito ay ang kanyang anak na si Sebastian. "San?" Halos hindi makilala ni Madam Clarice ang kanyang anak paglingon niya nang makita si Seb na napakarumi ng suot dahil sa pamumulot ng basura sa kalye. Ang suot nito ay may magkahalong amoy ng basura at pawis na ibang-iba sa Sebastian na CEO ng kumpanya nila. "What did you do to my son? You turned him into a beggar." Puno ng hinanakit na wika ni Madam Clarice kay Angeline. "No, Angeline didn't do anything to me. She just teach me kung papaanong mabuhay sa mundo niya. She teach me kung papaanong mamuhay ang mga mararangal na tao sa sektor nilang mga mahirap. What do you expect me to do ha? Ang lumod sa harapan nyo, matapos nyo kaming i-block sa lahat ng mga establishment, sa lahat ng kumpanya, para lamang wala na kaming mapasukang trabaho ha? You're the worst person that I'd ever meet." Puno ng hinanakit na wika ni Sebastian. "Isinilang ako sa mundo. At palagi kong tinatanong sa Diyos kung bakit ako'y sinilang sa mga magulang na kagaya nyo. Kung maaari lang sana kaming pumili ng mga magulang, hindi ko pipiliin ng mga kagaya nyong mga magulang. Hindi kahit kailan." Hindi na napigilan pa ni Sebastian ang mga luwang lumandas sa mga mata niya matapos ang sinabi niya sa kanyang mga magulang. Ayaw niya sanang saktan ng kanyang ina at ama sa pamamagitan ng salita niya, subalit sumusobra na ang mga ito. At napuno na talaga siya sa kasakiman ng kanyang ama. Gagad na iniwan ni Sebastian ang mga ito at bumalik sa labas kung saan ikinarga niya ang mga basura sa malaking sasakyan na bibili ng mga iyon. Tinulungan na rin siya ni Angeline at ng mga magulang nito. Napatulo ang mga luha ni Madam Clarice nang nasa loob na sila ng sasakyan ng asawa niya, habang si Ting naman ay naninikip ang dibdib
habang nakikita ang anak na kinakarga ang mga basura sa malaking truck. Ting, hayaan mo na lang bang magkaganyan ang anak natin? Ting, bakit hindi na lang natin tanggapin si Angie? Mabuting tao naman si Angelina. Saka maayos naman ang mga magulang niya. Mabubuting tao sila, Ting. Naaawa ako sa nag-iisang anak natin. Humahagulgol na wika ni Madam Clarice sa asawa niya. Hayaan mo siya. Matigas ang ulo niya. Pues titignan natin kung hanggang saan ang itatagal niya sa katigasan niya. Naikuyom ni Mr. Feng ang kamao sa ginawa ng anak na pagtitiki sa kanya. Kung kaya't kaagad niyang pinaandar ang kanyang kotse at nilisan na ang mabahong lugar na iyon. Angie! Nagulat si Angeline nang tuwang-tuwa sa Seb na niyakap siya at tinalikan sa pisngi. Seb, bakit? Tignan mo, 5,000 pesos ang kinita natin sa napulot nating mga basura kahapon, kasama sa nabili natin mula sa mga bata. Magkano lang naman ang puhunan natin dun, hindi ba? 500 pesos lang naman. Hiyaw ni Seb, na tuwang-tuwa sa nakuwang pera. Kaagad itong nagkwenta gamit ang utak at nahihilo na lamang si Angie sa pakikinig sa mga sinasabi nito. Napakabilis nitong magbilang na ikinapunit ng malawak ng ngiti ni Angeline sa mga labi. 5 months from now ay maaari na kitang pakasalan, mahal. Tuwang-tuwa na bulalas na Seb sa dalaga. Napangiti na lamang si Angeline sa napakasinop at masipag na lalaking nakilala niya, na minahal siya at iniwan ng marangyang buhay para lamang makasama siya. Seb, salamat sa pagmamahal mo sa akin, ha. Salamat at ako ang pinili mo kahit hindi ko hinihingi. Isang matamis na ngiti lamang ang isinagot sa kanya ni Seb. Simpleng halik sa noo at pisil sa ilong. Lumipas ang ilang buwan na sobrang masaya sina Seb at Angeline na magkasama sa araw-araw. Kahit sa hirap ng buhay ay patuloy sila sa pagsisikap. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang nahihilo at nagsusuka si Angie. Angie, bakit? Namumutla ang dalaga habang hawak ang piti. Buntis ako, Seb. Bulalas ni Angeline na halos hindi malaman ang gagawin. Matutuwa ba siya o magiging malungkot? Dahil hindi pa sila na ikakasal ni Seb, ay heto at buntis na siya. Ngunit ang lungkot sa mga mata ni Angeline ay napalitan ng tuwa nang makitang halos mapalundag na lamang sa tuwa si Sebastian, pati na rin ang mga magulang niyang kanina pa nakasilip sa kwarto niya at nag-aalala sa kalagayan niya. Papakasalan kita, mahal ko, kahit simpleng kasal na muna. Hindi pwedeng isilang ang ating anak na hindi pa tayo na ikakasal. Mangiyak-ngiyak na wika ni Seb sa dalaga na ikinatuwa na lamang ni Angie ng lubusan. Kahit simpleng kasal lang, Seb, ay okay na ako doon. Ang mahalaga ay maikasal tayo. Mapait na napangiti si Sebastian na ginagap ang mga kamay ni Angeline. Hindi bali nang wala si Daddy at Mommy. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan natin at ang ating magiging anak. Magsisikap ako, Angie. At kahit hindi ko man maibigay sa iyo ang kayamanang meron ng pamilya ko, ay magsisikap akong mabigyan kayo ng magandang buhay ng anak natin. Tuluyan na ngang pumatak ang mga luha ni Seb habang maikpit na naiyakap si Angeline sa mga bisig niya. Ito yung nag-iisang babaeng minahal siya, hindi dahil sa pera niya, kung hindi nang dahil sa kung ano at sino siya bilang tao. Kaya hindi niya ipagpapalit si Angeline sa kahit anong yaman sa mundo, lalo na ang putihing mga magulang nito na buong puso siyang tinanggap at itinuring na ring parang tunay na anak. Ngayon ay may isang anghel na nasa sinapupunan ni Angeline na nakaambang lumabas kaya kailangan niya ng magdoble kayod para maiahon sa kahirapan ng mag-ina niya. Sa mga magulang ni Angeline na sina Tatay Ignacio at Nanay Rosalia niya lamang nararamdaman ang pagmamahal na tunay at pag-aaruga bilang magulang. Sa malapalasyong bahay nila ay hindi niya yun nararanasan dahil tanging yaya niya lamang ang kasama niya sa araw-araw sa buhay niya. Kaagad na idinaos ang simpleng kasalan ni Seb at Angie sa payak at maliit na simbahan sa masikip na baryo ni Angie, habang si Madam Clarice at Mr. Feng ay tinatanaw ang anak mula sa hindi kalayuan na ikinasal sa babaeng hindi nila matanggap-tanggap sa pamilya nila. Ting, hindi ko na kaya ito. Anak ko si Sebastian, pero kahit sa kasal niya ay hindi ako maaaring tumalo. Ting, hindi ko na kaya ito. Bulalas ni Madam Clarice na tuluyan nang bumaha ang mga luha. Habang ang asawa
ay mahigpit na napakapit sa sungkod. Hindi siya sanay sa ganitong mga damdamin ng asawa niya. Pero sa aaminin niya man o sa hindi, naapektuhan siya sa mga luha nito. Pero hindi pa rin niya magawang mapatawad si Sebastian sa ginawa nitong pambabaliwala sa kapangyarihan at pera ng pamilya nila para lamang sa isang babae. Nakaamba nang mawala sa kanya ang lahat at hindi niya alam kung papaanong isalba ang kumpanya ngayong ikinasal na ang anak sa ibang babae sa isang babaeng walang pera. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Madam Clarice at tumakbo palapit sa anak na naroon. Masayang-masaya ito na lumabas ng simbahan matapos ikasal sa babaeng minamahal niya. San, hilam sa luha ang mga mata ni Madam Clarice na patakbong lumapit sa anak na ngayon ay natigilan na nang makita ang lumuluwang ina. Mami, San, I'm sorry. Miss na miss ka na ni Mami, anak. Maigpit na niyakap ni Madam Clarice ang kanyang anak na si Sebastian, ang kanyang nag-iisang anak. Ito lamang ang kanyang nag-iisang anak. Patawarin mo si Mami kung itinakwil kita. Magagalit sa akin ang daddy mo kapag lalapit ako sa iyo. Magagalit siya sa akin kapag tinutulungan kita. Anak, patawad. Maigpit na niyakap ni Seb ang kanyang ina. Naiintindihan niya ito. Kitang-kita niya sa gilid ng mga mata niya ang humaharurot na sasakyan ng amang si Mr. Feng Tin. Malungkot na napangiti na lamang ang ina niyang si Madam Clarice at niyakap rin si Angeline na ikinagulat naman ng babae. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. My son never felt what a really family is. Salamat sa iyo. At itinuro mo kay Sep kung paanong magmahal ng totoo. Salamat, minahal mo ang anak ko ng buong puso. Maraming salamat talaga, Angeline. Napaluha na lamang si Angeline nang sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang taos-pusong maigpit na pagyakap sa kanya ni Madam Clarice na ina ni Sebastian Feng na sa ngayon ay asawa niya na. Iniabot ni Madam Clarice kay Angeline ang isang black card na may lamang malaking halaga ng pera. Ibinigay sa akin yan ni Ting noong ikinasal kami. Hindi ko ginamit ang pera na yan dahil wala naman akong paggagamitan. Gamitin niyo na yan ang asawa mo, anak, upang magsimula. Akin ang pera na yan at hindi yan sa papa mo. Sa akin yan. Kabayaran ko noong nagpakasal ako sa ama mo, Seb. Madam, hindi ko po ito matatanggap. Pulalas ni Angie na isinauli sa ginang ang black card. Ma'am, magsisimula kami ni Angie nang hindi hihingi ng tulong sa inyo ni Daddy at ipapakita ko kay Daddy na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa nang ako lamang at walang tulong na galing sa inyo. Kaya sana, Mami, naiintindihan mo ko. Malumanay na paliwanag ni Sebastian sa kanyang inang si Clarice Feng. Na ngayon ay muling napaluwa sa sinabi ng kanyang anak. Mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang sa nanganak na nga si Angeline, isang batang lalaki ang ibinigay ng Diyos sa mag-asawa. Sinasabing swerte sa kanila ang munting anghel dahil simula nang dumating ito sa buhay ng mag-asawa ay naging mabilis na ang pagpasok ng pera sa maliit na junk shop na itinayo ni Sebastian. Mahal ko. Tuwang-tuwang bulalas ni Angie sa kakarating pa lamang na si Seb. Bakit, mahal? Halika at pakinggan mo si Baby Seb. Hello, baby. Daddy's here. Masayang wika ni Sebastian. Sa may madaling nag-alkohol at nagbihis ng damit. Dada! Malawak na napangiti si Sebastian dahil sa kanyang narinig at hindi pa nakapagsuot ng damit ay binuhat niya na kaagad ang mag-aapat na buong sanggol sa mga braso niya habang nakayakap naman si Angie sa likuran ni Seth. Mahal, ang galing ng junior ko. Bulalas ni Seth na niyakap sa isang braso si Angie at pinupog ng halik sa pisngi. Sa paglipas ng mga panahon ay unti-unting umangat ang itinayong negosyo ni Sebastian Feng. Nabalitaan niyang umuwi ang ama sa China at isinama ang inang si Clarice, kaya hindi na ito muling nakadalaw pa sa kanila ni Angeline. Huling nakapunta ito sa payak na pamamahay niya ay noong mag-iisang taong pa lamang itong si Zeb Jr. Si Karin naman ay may asawa na at ang nakakatuwa ay naging matalik na itong kaibigan ni Angie, ninang pa ni Zeb Jr. na nag-spoil sa anak nilang si Zeb. 5 taon ang lumipas. Nasa balkonahe ng bungalow na bahay si Seb habang minomonitor ang galaw ng kanyang pera na inilagak sa iba't ibang kumpanya for investment
Nang mula sa likuran niya, ay napayakap si Angeli na bagong ligo pa lamang. Namoy niya ang mabangong katawan ng asawa na nangaakit sa pagkalalaki ni Seb. "Mahal?" Malambing na wika ni Angie sa asawa. May ginagawa pa ako eh." Nakakunot na ang wika ni Seb na talaga namang sinadya niyang asarin ng asawa. "Ay ano ba yan?" Pagdadabog na wika ni Angie na binitawan ng asawa at nagmarcha papalabas ng balkonahe. "Ay!" Napasigaw na lamang si Angie nang bigla na lamang siyang buhati ni Seb at pinaghalikan sa leeg. "Inaakit mo ako, mahal ko." Masuyong wika ni Seb, sabay halik sa labi ng asawa. "Namimiss na kasi kita. Wala rin naman si baby, kaya gusto kong maglambing sa'yo." Nakatawang wika ni Angeline. Si Seb Jr. ay dinala ng ninang nitong si Karin sa may parke upang doon ay mamasyal. "Ang sabihin mo ay gusto mo na ng pangalawang baby. Tara, gawa tayo." Nanunod yung wika ni Seb. Sabay si Basib ng halik sa labi ng asawa at maingat itong inilapag sa kama. "Hey beggar, get lost!" Hiyaw ng mga bata sa parke na itinataboy ang matandang pulubi na noon ay nakaupo sa damuhan at nakatanaw sa mga batang naglalaro sa parke. "Ano ba? Hoy bastos ka! Wala kang galang sa matatanda!" Bulyaw na Seb Jr. na 5 taong gulang pa noon. "Ang baho niya kasi! Amoy bulok." Nagtatakip na ilong na wika ng mga kalaro ni Seb. "Lolo, okay lang po ba kayo? Sandali lang po ha. Bibigyan po kita ng pagkain. Marami pong dala si ninang ko eh." Nagmamadaling tumakbo pabalik sa daanan niya ang batang si Seb at kumuha ng maraming pagkain. Napatulo naman ang luha ng matandang pulubi. Naalala niya ang kanyang anak. Nilagay ni Seb Jr. sa isang bauna ng pagkain at pumalik sa kinaroroonan ng matandang pulubi. "Lolo, eto na pong pagkain mo. Kumain na po muna kayo. At nang sa gayon ay mabusog kayo. Masarap po ang pagkain na baon ko, Lolo. Luto po yan ng daddy ko." Hindi napigilan ng matandang pulubi ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Bakit po, Lolo?" Malungkot na tanong ng batang 5 taong gulang pa lamang at nakakunot noong napatitig sa matanda. "Namimiss ko lang kasi ang anak ko, Apo. Kagaya mo ay siya ay napakabuting bata." Wika ng matanda at nakangiting nagpasalamat kay Seb Jr. sa pagkain na ibinigay nito. "Nasaan na po ang anak niyo, Lolo?" Makulit na tanong ni Seb Jr. sa matanda. "Nakikita ko pa rin naman siya, kaya lang nahihiya ako sa kanya, Apo." Malungkot na saad ng pulubi. Tuwang-tuwa si Seb Jr. sa pakikinig sa mga kwento ng matandang pulubi hanggang sa kinawayan na siya ng ninang niyang si Karin para makauwi na ng bahay. Sa mga sumunod na buwan ay mas lalo pang mabilis ang paglago ng mga investment ni Seb na inilagak sa iba't ibang kumpanya dahil binalak niyang magtayo ng isang kumpanya balang araw. Binalak niyang palaguin ang itinayo niyang junk shop into a plastic factory na pinag-iipunan pa niya, habang si Angie naman ay nagpatayo ng maliit na tindahan ng mga disenyong ginawa mismo nito na magagamit for souvenirs sa mga kasal at birthdays na kumikita naman. Nag-aaral na rin sa daycare si Seb Jr. Napatingin si Seb sa orasang pambisit dahil 10:00 na ng umaga ay kailangan pa niyang sunduin ang anak sa paaralan. Kaya't nagmamadaling sumakay na lamang si Sebastian sa motorsiklong nabili niya upang kunin ang anak sa daycare center sa lugar nila. Sa isang public school niya pinaaral si Seb Jr. dahil ayaw niyang lumaki ang bata na kagaya ng dati na isang batang aloof, walang kaibigan sa paaralan at laging sinusundan ng mga bodyguards ng amang si Mr. Fenting. "Daddy!" Sigaw ni Seb Jr. na tumatakbo nang makita ang ama. Kaagad na nag-peace bomb ang dalawa sabay kalong sa bisig ni Seb. Nakakalungkot na hindi niya naranasan ang ganito noong kabataan niya dahil ayaw ng kanyang ama na marumihan o malukot ang suot nitong coat and tie. "Kamusta ang anak ko?" Napangiwi itong napakamot sa ulo na ibinigay sa kanya ang sinulat nito sa papel. Hirap pa itong sumulat ng ibang letters, ngunit ginulo lamang ni Seb ang buhok ng anak at nginitian. "It's okay baby, mahal ka naman sa mami mo eh.
Sabay pa silang naghalakhakan nang makita nila ang isang matandang pulubi na natumba na sa gilid ng daan. "Lolo!" Kaagad na napatakbo si Seb Jr. papalapit sa matanda at kahit hirap na hirap ay tinulungan ng matandang napaupo sa gilid ng daan. "Lolo, ano pong nangyari sa inyo?" Pinagpapawisan ng matanda ng marami sa noo dahil sa gutom na nadarama habang si Seb naman ay napapatakbo papalapit sa anak at sa matanda. Ngunit tila siya itinulo sa kinakatayuan nang mapagmasdan ang matandang tinulungan ng kanyang anak. "Dad!" Usal na Seb na hindi makapaniwalang natigagal sandali. Ngunit napatakbo papalapit sa dalawa nang makitang tila nagkukumbulsyon ng amang si Feng Ting na ilang taon na niyang hindi nakikita. Kahit mukha itong pulubi ay hindi siya maaaring magkamali. It is his father. "Lolo, anong nangyayari sa'yo?" Napaiyak na wika ni Seb Jr. na may halong takot ang rumistro sa muka para sa matandang pulubi na nagiging kaibigan na niya. "Anak, dadalhin natin siya sa ospital." Hiyaw ni Sebastian at humingi ng tulong sa mga naroon para magtawag ng sasakyan. Nakarating na nga sila sa ospital. Kanina pa pinagmamasdan ni Sebastian ang natutulog na ama na nakaratay sa ospital. Nangingilid ang mga luha nito kanina nang makita siya, kaya alam kaagad ng puso ni Seb na ito ang kanyang ama. Kahit napakalayo na nitong tignan sa itsura nito dati, sa isang mayaman at matayog na Mr. Feng Ting na nagmamay-ari ng Minesco Corporation. Hindi niya alam kung ano ang nangyari dito, subalit nahabag ang puso niya sa kalagayan ng ama. Inatake pala ito kanina ng high blood pressure. Maya-maya pa ay dumating na rin si Angeline kasama si Karin na ngayon ay humingi ng tawad kay Sebastian dahil sinunod niya lamang ang maigpit na ibinilin sa kanya ni Mr. Feng Ting na huwag sabihin kay Seb ang nangyari sa kumpanya niya. "Anong ibig mong sabihin, Karin?" Napakunot-no si Sebastian nang marinig ang sinabi ni Karin. "I'm sorry, Seb. Nalugi ang kumpanya ng daddy mo noong time na pinipilit kanyang ikasal sa akin. Palugi na pala ang kumpanya niya, kaya kanya ipinagpipilitan sa akin para maisalba ang kumpanya nyo at iniwan siya ni tita noong wala na siyang pera. Si Tita Clarice ay umuwi ng China kasama ang ibang lalaki niya. Hindi umuwi ng China si Tito Ting kung hindi nagpalaboy-laboy lamang siya sa daan. Ayaw niya ring tanggapin ang tulong na ibinibigay namin. Kasi raw it is karma sa ginawa niya sa'yo." Mahabang paliwanag ni Karin na ikinalungkot naman ni Seb. Awang-awa siya sa kanyang ama na ilang taon na palang naging palaboy sa daan habang ang ina niya ay tuluyan nang iniwan ng daddy niya. Lalo pa nang magkasakit na ito. Ang lahat ng hinanakit na nadama ni Sebastian sa ilang taon na daladala niya sa kanyang puso ay naglaho na parang bula at ang pumalit doon ay ang sobrang pagkahabag sa ama. Kahit mukhang pera ang kanyang ama at hayok sa kapangyarihan ay hindi naman siya nito kailanman pinabayaan, kaya hindi niya pababayaan ang kanyang ama ngayong matanda na ito. "Mahal, okay ka lang ba? Mahal, alam mo, lilipas din ang lahat. Kung nagagalit ka, kung gusto mong umiyak, ay okay lang. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo. Nakahanda akong makinig, mahal." Malumanay na wika ng butihing asawa niyang si Angeline at kinagap ang mga kamay nito. "Hindi ako galit, mahal ko. Oo, may nakabinbin sa puso kong hinanakit para kay Dad, pero mas matimbang ang pagmamahal ko sa mga magulang ko, Angie. Salamat sa iyo. Ikaw ang nagturo sa aking magpatawad at magmahal ng buo, Angie." Hinalikan ni Sebastian ang mga kamay ng asawa habang si Angeline naman ay kumuha ng bimpo para punasan ang katawan ng manugang niyang napakarumi. Hindi napigilan ni Feng Ting ang sunod-sunod na paglandas ng mga luha niya habang dahan-dahang iminumulat ang mga mata. Bumungad sa kanya ang anak niya at ang asawa nitong bahagyang napatras nang makitang gising na siya. Hawak pa nito ang bimpo sa mga kamay na kaagad na nagtago sa likuran ni Seb. "San?" Tanging namutawi sa mga labi ni Feng Ting at kasunod noon ay ang masaganang luha. "I'm sorry. I failed as a father. I'm sorry. I failed you and left you with nothing."
Naiwala ko ang kumpanya sa pamamahala ko. Wala na akong mukhang may harap sa iyo, anak. Malungkot na sa Ate Fengting at dahan-dahang tumayo. Dad, I am still your son. Kahit balibalik na rin natin ang mundo, you are my only father. At ngayong matanda ka na, ay hindi kita pababayaan. I'm sorry kung sinuway ko ang utos mo, Dad. Pero si Angie ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. I'm sorry kung naging suwayla kong anak. I'm sorry if I failed you. Mahal ko lang talaga si Angie, Dad. Ayokong magkaroon ng buhay pamilya na walang pagmamahal kagaya ng pamilya natin dati. Gusto kong bumuo ng pamilyang nakasentro sa Diyos at pagmamahal, hindi sa pera. Kaya't patawarin mo ko, Dad. Napapahagulgol na wika ni Sebastian. At sa unang pagkakataon, ay niyakap siya ng kanyang ama ng mahigpit. Naramdaman niya ang mainit na pagmamahal nito na hindi niya naramdaman dati. Ako ang nagkamali, anak, at hindi ikaw. Mabuting tao ang napili mo na maging katuwang sa buhay, Seb. Si Daddy ang nagkamali, kaya't patawarin mo sana ako, anak. Akala ko kapag may pera at kapangyarihan ay sapat na yon para sa pamilya ko. Saka ko naintindihan na nagkamali ako noong tuluyan na akong iniwan ng mami mo. Una ikaw, anak, sumunod ang kumpanya natin. At ang pinakahuli ay ang taong inakaala kong mananatili sa tabi ko habang buhay. Pero naiintindihan ko si Clarice. Pinagbukod kami ng pera. At hindi sa pag-ibig. Kaya tama ang naging desisyon mo, anak, na pakasalan si Angeline. Patawarin mo sana ako, anak. Patawad rin, Angeline. Niyakap na Sebastian ang kanyang ama ng mahigpit. Pati na rin si Angeline ay hindi napigilang yakapi ng manugang at iparamdam dito ang tunay na pagmamahal na kailanman ay hindi nito naranasan sa tanang buhay dahil pinalaki ito ng mayamang pamilya na ang sentro sa buhay ay walang iba kung hindi ang pera at kapangyarihan. Walang anumang galit ang naroon sa puso ni Seb para sa kanyang ama. Kung hindi tanging pagmamahal at pag-asang magkakaroon pa sila ng oras ng ama niyang magkasama bilang tunay na pamilya. Minsan sa laro ng buhay, sa mundo na pera ang siyang gumagalaw bilang pinakapangunahing pangangailangan ng tao, ay nakaligtaan nating may Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng lahat sa ating buhay. Nagiging sentro sa ating buhay ang pera at kapag may pera ka na, kasama roon ang kapangyarihang nakakalimot ang tao na sa bawat tagumpay ay hindi niya ito makakamit nang wala ang mga taong nasa paligid niya at katulong sa pag-angat sa buhay. Paninilbihan sa Diyos ang dapat maging sentro sa ating mga buhay at pangalawa ang ating pamilya na karamay natin sa bawat dagok ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng biyaya. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng biyaya sa mundong ito. Kaya wag nating kalimutan na ibalik ang biyayang ito sa mga taong nangangailangan. Hawak na si Sebastian ang mga kamay ng asawang si Angeline at pinutol ang ribbon sa unang araw ng pagbubukas ng kumpanyang itinayo ni Sebastian. Congratulations, Mr. CEO na mahal ko. Masayang wika ni Angeline sa asawang sinil siya ng halik sa labi. Sa tuwa na kahit maraming mga tao ang nakatingin sa kanila, ay wala itong pakialam. Napakasaya ko, Angie. Sobra-sobra ang saya ko. Bulalas ni Seb sa asawa na walang tigil sa pagalik sa pisngi nito. Habang sa labi ng building, ay naroon ang nakangiting si Mr. Fengting na tinatanaw ang anak at asawa nitong si Angie na masayang masaya. Habang sa tabi niya ang apong si Sebastian Jr. na parating nakasunod sa kanya at excited na makinig sa mga kwento niyang nakakaumay pero masaya para sa apo niyang manang-mana sa ama sa kakulitan noong kabataan nito. Dito niya ibubuhos ang nalalabing araw sa buhay niya. Ibubuhos niya sa pagmamahal sa apo niyang hindi niya nagawa noon sa anak niya. Salamat at dumating sa buhay ng anak niya ang isang babaeng may ganito ang puso na nagligtas sa anak niya sa isang buhay na puno ng kalungkutan, kagaya ng nakaraan niya. Isang babaeng puno ng pagmamahal sa pamilya. Ang pamilya ni Sebastian na puno ng pagmamahal ay nagiging sentro ang paninilbihan sa Diyos. Ang kawang gawa sa kapwa na dapat tularan ng iba.